Ang pag-ibig ay isang bagay na maaaring magpaangat at magpabagsak sa atin. Ang paghihinagpis, pagtitiis at kilig ay ilan lamang sa mga emosyong ating madarama sa tuwing tayo'y umiibig. Sa kasalukuyang panahon, narami sa mga kabataan ay madaling umibig. Dala ng modernisasyon at makabagong teknolohiya, madali na lamang ang pagkakaroon ng kasintahan o ng mga kasintahan. Ngunit lagi nating tatandaan na kaakibat ng pagmamahal ang pangunawa, sakripisyo, pag-aalaga, pagtitiyaga at responsibilidad. Kapag nagmamahal, handa ka magbigay ng iyong oras at panahon. Ialay ang sarili, lalo pangat kung ito'y may karamdaman. Ipaubaya sa Diyos at magtiwala na ang lahat ay malalagpasan basta kapit lang at huwag bibitaw. Sabi nga nila, kaakibat ng pag-ibig ang sakit. Pero kahit na may sakit, basta't nandiyan ang pagmamahal, panalo ka sa pagsugal. Muli, atin pong tunghayan ang isa na namang kwentong pag-ibig na tiyak na kapupulutan natin ng aral. Pero bago tayo magpatuloy, pakilike po ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ngayon ang araw ng ika-10 anibersaryo ng kumpanya. Halos hindi na magkaintindihan si Heidi sa pag-ikot at pagtingin sa harapan ng salamin. Hindi niya maintindihan kung itataas ba o ilulugay na lang ang kanyang buhok. Pinagmamasdan niya sa harapan ng salamin kung sobra ba o kulang ang makeup niya. Habang nag-aayos ng sarili ay biglang may kumatok sa pintuan. Nang buksan niya ito ay nakita niyang naririto na si Allison. Si Allison ay isa niyang kaibigan at masugid na manliligaw. At ngayong gabi ay ito ang escort niya. Pinuri siya ni Allison at nagpasalamat naman siya. Suot niya ang isang gown na maganda ngunit simple lang ang pagkakayari. Nababahala siya sa suot niya at ang hindi niya maisip ay kung bakit bigla siyang naguguluhan gayong sa loob ng maraming taon sa buhay niya ay hindi niya masyadong pinag-uukulan ng pansin ang mga sinusuot at ayos niya. Pero sa pagkakataong ito ay pinagkaabalahan niyang magpatahi ng bago, maganda at may uring style na damit, kahit pa nagkakahalaga ito ng 1 buwan niyang sweldo. Ito ba ay dahil gusto niyang magpa-impress kay Sander? Agad naman niyang iwinaglit sa isipan yun. Ang nangyari sa kanila ni Sander ay matagal nang tapos, 7 taon na ang nakakalipas. At isa siyang tanga kung ngayon pa siya aasam na baka mapagtuunan siya nito ng pansin pagkatapos ng naganap sa kanila. Ngunit napaka-imposible nang mangyari niyon ngayon sapagkat si Sander ay naikasal na sa ibang bansa. Hindi pa kita nakikita ng ganito, Heidi. Oo, maganda ka, walang duda doon. Pero ngayon, kakaiba ka. Pihadong matatalo mo lahat sa pagandahan ngayong gabi. Kahit pa si Mrs. Vanessa Villanueva. Napatawa si Heidi sa sinabi ni Allison. Higit na mas maganda si Vanessa, lalo na ngayong nagdadalang tao ito. Bumagay sa kanya ang kanyang pagbubuntis. Sabi naman ni Heidi, oo, maganda siya, pero magkaibang ganda ninyo. Mayroon kang misteryosong aura. Ang mga mata mo'y tila may mga itinatagong lihim na gugustuhin ng kahit na sinong lalaking alamin. Napatawa naman si Heidi sa sinabi ni Allison. At kailan ka pa naging makata, Allison? Biro ni Heidi, simula nung masilayan ko ang isang Diyosang katulad mo. Sabi ni Allison. Napaiwas naman ng tingin si Heidi. Kinuha na niya ang kanyang bag at niyaya na si Allison. Halika na, Allison, baka marami ng tao sa kumpanya, anyaya ni Heidi. Sumunod naman si Allison at isinara ang pinto. Hindi nagtagal ay sinapit ng dalawa ang kumpanya. Pagdating nila ay marami ng sasakyan ang nakaparada. Tiyak na present lahat ang empleyado ng kumpanya. At hindi niya mapigil ang bahagyang panginginig ng mga tuhod niya. Buti na lang ay inalalayan siya ni Allison. Halos mapuno sa mga empleyado at bisita at mga kaibigan ang kumpanya. Binati si Heidi ng kapwa mga empleyado na ginantihan naman niya ng ngiti.
Ang mga mata ng mga babae ay paghanga at pananaghili. Ang mga lalaki ay naroon ang pag-asam na sanay sila ang nasa kalagayan ni Allison. Ang binata ay taas ang noo sa paggiya sa dalaga papasok. Ini-escortan lang naman niya ang pinakamagandang babae sa parting ito. Malayo pa'y natanaw na ng dalaga si Mr. Anton kausap ang mag-asawang Diego at Vanessa na bagaman 4 na buwan na ang nasa tiyan ay napakaganda pa rin. Parang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Heidi nang mapagtanto kung sino ang kausap ng mga ito. Walang iba kundi si Lysander Martinez. 7 taon ang lumipas at may mga pagbabago sa anyo nito pero hindi niya kailanman may pagkakamali sa iba ang mukha nito. Bukod tanging si Sander lang ang hindi naka-formal attire ng mga sandaling iyon. Nakasuot lang ito ng isang simpleng t-shirt at pantalon. Pero walang pakialam ito sapagkat ito naman ang nagmamay-ari ng kumpanya. Nang makita siya ni Vanessa ay kumaway ito sa kanya at lumapit naman siya rito. Napakaganda mo, Heidi. Buong paghangang hinagod ni Vanessa ang kabuuan niya. Salamat, pero ikaw rin. Bumagay sa iyo ang pagbubuntis. Puno ng sensiridad na sabi ni Heidi kay Vanessa. Napatawa naman si Vanessa. Uy Sander, saang bahagi ka ng mundo nagtago at ngayon ka lang pare? Salubong ni Allison kay Sander. Sa tabi-tabing probinsya pare, sabi naman ni Sander habang nakatingin kay Heidi. Habang nakatingin kay Heidi, ay unti-unting nawawala ang ngiti ni Sander. Hindi niya mawari kung ito ba ay paghanga o galit sapagkat walang makakapagsabi sa ibinabadya ng mukha nito. Maraming tao ang bumabati kay Sander ngunit hindi naman sinasagot ni Sander ang mga ito. Maligayang pagbabalik Sander, sabi ni Heidi. Subalit hindi sumagot si Sander. Hinagod lang siya nito ng isang malisyosong tingin. Sinikap ng dalagang kontrolin ang pagkapahiya at baliwalain ang pangiisnab nito. Buti na lang ay to the rescue si Diego. Ang sabi ko nga dito kay Allison ay bilisan niya ang panunuyo sa iyo at gusto ko nang humigop ng mainit na sabaw. Nagpapasalamat na tingin ang ibinigay ng dalaga sa kaibigan. Binalingan ni Diego si Allison. O ano pare, napagpasyahan na ba ninyo ang date ng kasal? Bago pa makapagsalita si Allison, ay nauna nang nagsalita si Sander. Ikakasal ka na pala. Nanunuri ang mga mata nito sa pagkakatingin sa kanya. Napalunok naman bago magsalita si Heidi. Siguro naman lahat ay may karapatang maikasal. Kung ganun, kung gusto mong ituloy ang pagtatrabaho rito sa kumpanya, ay dapat hindi ka kasal. Ayoko ng sekretaryang may asawa. Sabi ni Sander sa formal na tono. Hindi na naman kailangan ni Heidi na magtrabaho once na maikasal kami. Hindi siguro ako mayaman but I can provide for my wife and family. Pagmamalaki ni Allison. Ano naman ang hindi mo gusto sa may asawang sekretarya Sander? Tanong ni Mr. Anton. Maternity leaves at lahat ng problemang may kinalaman sa buhay mag-asawa para sa mga babae. Formal pa ring sagot ni Sander. Hindi ba double standard iyan? Tanong ni Heidi. Baka nakakalimutan mong ako ang may-ari ng kumpanya, Miss Manalo. Sabi ni Sander. Ibig sabihin ba ay titigil ka na rito ng permanente? Biglang tanong naman ni Vanessa. Wala akong pagpipilian. Walang mamamahala sa kumpanya. Hindi ko naman pwedeng pabayaan ang inheritance ko sa papa. Magaling kung ganoon pare. Namiss ka na rin namin. Sabi naman ni Diego. Isang musika ang umagaw pansin sa paligid. Isang lumang tugtugin na bagaman walang kahulugan ay hindi gusto ni Heidi ang lyrics. Gusto mo bang magsayaw? Tanong ni Allison sa dalaga. Sa pagkakataong iyon ay sasayaw si Heidi kahit pa siguro ang janitor ng building ang magyaya, makalayo lang sa matatalim na titig ni Sander. Oo naman. At nagpaakay kay Allison patungo sa gitna ng bulwagan. Sa mansyon niyo ba ikaw tumuloy pare? Tanong ni Diego. Tumango si Sander at muling ibinalik ang tingin kay Heidi. Kamusta naman si Lexi? Tanong ni Diego. Alam mo naman ang babaeng iyon. Gusto ng center of attraction. Mamaya ay naririto na yun kasama ang aking anak na si Lindsay. Napatango na lamang si Diego at niyaya nang magsayaw ang asawa nitong si Vanessa. Naiwan namang nag-iisa sa table si Sander.
Matalim pa rin niyang tinitingnan ang nagsasayaw na si Allison at Heidi. Bakit tila walang epekto ang presensya niya sa dalaga, sa kabila ng ginawa nitong pagpaslang sa kaniyang ama. Ngunit ganun pa man, ay muling nabuhayan ang puso ni Sander nang muling makita si Heidi. Ipinangako niya sa sariling kaya siya nagbalik ay upang makaganti sa dalaga. "Nilalamig ka ba?" tanong ni Allison nang mapuna ang palad ng dalaga. Oo, malamig kasi rito sa rooftop." Katwiran ni Heidi na napaka-imposible namang mangyari sapagkat maraming tao sa rooftop at masyado pang maaga para lumamig ang klima. Napabaling bigla ang atensyon ni Heidi sa may pintuan. Mula rito ay nakita ni Heidi si Lexi at mayroon itong kasamang isang magandang bata. Ito marahil ang anak ni Sander. Nakita niyang parang may hinahanap si Lexi at nang makita nito si Sander ay inakay niya rito ang bata. Nagsalubong ang mga kilay niya nang hagkan ni Lexi ang pisngi ng lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang bigyan niya ng pansin iyon. Inalis niya ang mga mata sa mga ito at nag-concentrate sa pagsasayaw. "May problema ba sa pagitan niyo ni Sander?" tanong ni Allison kay Heidi. "Wala. Siguro lang ayaw niyang magtrabaho ako rito sa kumpanya," sabi naman ni Heidi. "Ngunit bakit ganoon ang pakikitungo niya sa iyo? Tila ba may isa kang nagawang kasalanan sa kanya na kahit kailan ay hindi niya kayang patawarin?" sabi ni Allison. "Wag na lang natin pag-usapan yun. Pagod lang marahil si Sander at baka may jetlag pa ito," sabi naman ni Heidi. Nang matapos ang musika at nagkaroon ng panibagong tugtugin, ay hindi pa rin sana bibitawan ni Allison ang dalaga, ngunit tinapik ito sa balikat ni Sander. "Awat na pare, baka pwedeng ako naman," biro ni Sander kay Allison. "Sure pare, walang problema," sabi naman ni Allison. At nagsimula na nga silang dalawa magsayaw. "So, empleyado pala kita. Talaga palang sinamantala mo ang kabutihan ng papa, pati si Mr. Anton ay nabulag mo," sabi ni Sander kay Heidi. Isang marahang paghinga ang pinakawalan niya. Wala siyang mahagilap na isagot sa sinabi nito. Ang tanging alam niya ay ang mga bisig na nakayakap sa kanya, ang matitipunong dibdib na naririnig niya na halos ang pintig ng puso, ang mamahaling kulong na naaamoy niya. "At ang perang iniwan sa iyo ng papa, saan mo ginamit, Heidi?" Patuloy nito sa pagtuya sa kanya. "Ginamit mo ba sa luho ang perang nakuha mo sa pandaraya at pagsasamantala?" Halos hindi makapaniwala si Heidi sa sinabi ni Sander. "Ilang tao ang niloko mo pagkatapos mamatay ng papa?" Muling wika nito at lalong hinigpitan ang pagkakayakap sa kanya. "Nasasaktan ako, Sander," sabi ni Heidi rito. "Para sa iyong kaalaman, gustong-gusto na kitang patayin ngayong oras na ito," bulong ni Sander, ngunit pakinig naman ni Heidi. "Kung ganon, bakit kailangang isayaw mo pa ako kung ganyan naman pala kasama ang tingin mo sa akin?" tanong ni Heidi. "Upang ipaalala sa iyo ang ginawa mong panloloko sa aming mag-ama," galit na sabi ni Sander. "Kahit ano pang sabihin mo, minahal ko ang iyong ama, Sander," sabi ni Heidi. "Itatanggi mo bang ikaw ang dahilan kaya napadali ang kamatayan ng papa? Yun naman ang pinaniniwalaan mo noon pa, 'di ba, Sander? At natitiyak kong hanggang ngayon. Kaya ano pang silbi ng sasabihin ko? Sapagkat yun ang totoo," sabi naman ni Sander. "Paano mo itatanggi, gayong nakita mismo ni Lexi ang ginawa mo?" "Oh, your nice stepsister." Hindi niya itinago ang sarkasmo sa tinig. "Oo, nakita niya at narinig ang lahat, hindi ba? At pinatunayan niya iyon sa iyo." Nagsalubong ang mga kilay ni Sander sa tono niya. "Alam mo bang ilang gabing hindi makatulog ang kapatid ko pagkatapos ng pangyayaring iyon?" Pagtatapat nito. "Hindi ko pagtatakhan iyon," patuloy siya sa patuyang tono. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Sander. Wala naman, nagkibit siya ng mga balikat. "Gusto ko lang ipaalam sa iyo na araw-araw na tayong magkakasama, Heidi," sabi ni Sander. Meaning ay araw-araw na ganito ang sitwasyon nilang dalawa. Paano niya pakikitunguhan ng mga susunod pang araw? Maya-maya pa ay dumating si Lexi kasama ang bata. "Andito ka lang pala, kanina ka pang hinahanap ng anak mo," salubong ni Lexi kay Sander.
Nang makita ng bata ang kanyang ama ay agad itong nagpakarga. Si Lexie naman ay napatuon ng atensyon kay Heidi. Hindi ba't ikaw si Heidi? Tama ba? Tanong ni Lexie. Oo, ako nga. Hello Lexie. Itinaas niya ang mukha niya. Ikinagagal akong makita kang muli, sabi naman ni Lexie. Talaga? Pagkatapos na masaksihan mo ang ginawa ko kay Don Sebastian? Naghahamon ang tinig niya. Tungkol ba dun? Huwag ka mag-alala na patawad na kita, sabi naman ni Lexie. Natamaan kayata ng kidlat, sabi ni Heidi at bumalik na sa loob. Si Lexie naman ay casual na binalingan si Sander na nagsasalubong ang mga kilay sa mga usapang namagitan sa kanila ni Heidi. Bakit narito ang babaeng iyon? Tanong ni Lexie. Nagtatrabaho siya rito bilang sekretarya ni Mr. Anton tulad ng bili ng papa sa testamento niya. At ngayon ay bilang sekretarya ko na, paliwanag ni Sander. Pahihintulutan mo siyang magtrabaho sa iyo pagkatapos ng ginawa niya sa papa? Sabi ni Lexie. O akala ko ba napatawad mo na siya? Nagtatakang tanong naman ni Sander. Pagiging mabuti, yun lang. Nagkibit siya ng mga balikat. Hahayaan ko siya hanggang wala siyang ginagawang masama. Ayon sa record ng kumpanya, nagsimula siyang magtrabaho 2 taon makalipas ang pag-alis natin. Ibig sabihin ay 5 taon na siya rito at walang maipipinta sa kanya si Mr. Anton. At hindi ko siya pwedeng tanggalin sa trabaho nang wala namang dahilan. Bukod sa hindi ko gustong maakusahan ng unfair labor practice, ay hindi ipahihintulot ng testamento ng papaiyon. Matatanggal lang siya sa trabaho kapag napatunayang hindi siya karapat-dapat sa pwestong ito. Paliwanag naman ni Sander. Bakit ba ganoon na lang ang pagmamalasakit ni Papa sa kanya? Tanong naman ni Lexie. Sapagkat nadala siya ng maamo nitong mukha, sabi naman ni Sander. Sa kabilang banda, habang nagsasayaw si Diego at Heidi, ay biglang nagsalita si Diego. Alam mo bang lahat ng lalaking isinasayaw mo ay tinititigan ng masama ni Sander? Nakangiting sinabi sa kanya ng lalaki. Guni-guni mo lang yan, Diego, sabi naman ni Heidi. Hindi sa pagbibiro, Heidi. Alam kong mayroon kayong problema. Kung ano man ang mayroon sa pagitan ninyo ni Sander, nandito lang ako. At kung kailangan mo ng tulong, ay handa kaming tulungan ka ni Vanessa. Seryosong wika ni Diego. Salamat, Diego. Huwag kang mag-alala. Ilalagay ko sa isip ko ang sinabi mo, sabi naman ni Heidi. Napangiti na lang ang dalaga. Napatuon ang mata niya sa table ni Lexie at Sander. Nga pala, bakit hindi mo niyayayang magsayaw si Lexie? Pansin kong parang kanina pa yata niyang hinihintay na yakagin mo siya, sabi naman ni Heidi. Alam mo namang papatayin ako ni Vanessa kapag nakita niyang may ibang babae akong isinasayaw. Sa iyo lang nga niya ako ipinagkatiwala. Sabi ni Diego na ikinatawa ng dalaga. Inihatid siya ni Allison nung mag-uwian na. At hindi maiwasang banggitin ng binata ang tungkol sa biruan noong pagdating nila. May pag-asa ba talaga ako, Heidi? Tanong ni Allison sa dalaga. I like you, Allison. Mula pa noong araw sa kolehiyo hanggang ngayon. Pero bilang kaibigan at hindi bilang boyfriend o asawa. Tapat niyang sinabi. Minsan man ay hindi kita pinaasa at alam mo yun, sagot naman ng dalaga sa binata. Hindi pa rin ako nawawala ng pag-asa, Heidi. Huwag mo lang akong pagsarahan ng pinto diyan sa puso mo. Tumango ang dalaga at bumaba na ng sasakyan. Sa loob ng silid niya ay agad niyang ibinagsak ang sarili sa higaan. The first hurdle in meeting Sander was easy. Kaya niya ang susunod na mga araw. Tumitig siya sa kisame at mula roon ay muling ibinalik sa isip ang nakaraan. 7 taon na ang lumipas. She was barely 17 at nasa irregular 2nd year. Ang adopted mother niyang si Margaret ay isang nurse sa isang provincial hospital sa Cabecera. Nag-live ito sa ospital nang mga ilangan si Don Sebastian ng isang private nurse dahil natali ito sa wheelchair sa huling atake. Naparalisa ang kanang binti nito. Sa loob ng 2 taon ay kay Don Sebastian nagre-report si Margaret. Umuuwi lamang mula sa malaking bahay kung matutulog na ang matanda at pumapasok naman sa kinabukasan bago ito magigising. Hanggang sa isang pangyayari ang hindi inaasahan.
Isang aksidente ang bumawi sa buhay ni Margaret. Iyon ay noong nasa ikalawang semester siya sa unang antas sa kolehiyo. Hindi niya malaman kung dapat niyang ipagdalamhati ang pagkamatay ni Margaret o ikagalak dahil malaya na siya. Pero ano paman ay hindi naging kawalan ang pagkawala nito maliban sa financial na suporta nito sa kanya. Inampon siya ni Margaret sa ospital na pinag-iwanan sa kanya ng kanyang sariling ina at pinag-aral siya nito. Hindi dahil gusto nitong magkaanak at mahal siya, kundi gusto nitong may makasama sa pagtanda. Mula nang masawi sa unang pag-ibig nito si Margaret ay hindi na ito nag-asawa pa. Hindi siya sinasaktan nito sa pisikal na paraan, subalit wala rin siyang natatandaang pinakitaan siya nito ng pagmamahal. Kung sila lang sa bahay ay tila hindi sila magkakilala malibang may iuutos ito sa kanya. Iisa lang ang laging usapan nilang mag-ina. Wala kang karapatang mag-asawa hanggang hindi mo nababayaran ng serbisyo ang ginawa ko sa iyo. Utang na loob mo sa akin kaya ganito ang buhay mo, Heidi. Wika nito sa paraang tila itinatanim na isa-isa ang salita sa utak niya. Hindi siya maaaring makipagkaibigan sa mga lalaki kaya ganoon siya kailap. Sa sandaling malaman ni Margaret na nagpapaligaw siya, ay hihiyain siya nito sa kalye. At kung iisipin naman daw nitong magtanan siya, ay ipapakulong siya dahil wala pa siya sa hustong gulang. Likas kay Heidi ang pagiging mapagpakumbaba at masayahin. Itinuturing niyang mapalad siya kaysa sa mga batang iniiwan ng kanilang mga ina sa bahay ampunan. Pinag-aaral, pinadadamitan at pinapakain siya ni Margaret. Sapat na iyon upang makontento siya sa buhay. At nang pumanaw nga si Margaret, ay nakiusap siya sa matandang Don Sebastian na siya na lang ang mag-alaga dito. Tutal ay may alam naman siyang kaunti tungkol sa nursing job. Doon siya lumaki. Pumayag naman ang matanda. At doon na nga nagsimula ang pagbabago ng buhay ni Heidi. "Kamusta na ang pag-aaral mo, iha?" tanong sa kanya ni Don Sebastian. "Mabuti naman po, Don Sebastian. Nagpapasalamat po ako sa inyo at kahit wala na ang inay ay patuloy pa rin akong nakakapag-aral." Pasasalamat na wika ni Heidi. Panggabi ang klase niya upang ang araw niya ay iukol niya sa matanda. "Natutuwa ako sa sigasig mo, Heidi. Sana'y ganyan din si Lexi." Ang tinutukoy nito'y ang stepdaughter. Anak sa una ng ikalawang asawa. "She's spoiled at walang idinudulot sa akin kundi konsumisyon at gastos. Akalain mo bang gusto pang sa Maynila mag-aral, gayong magandang eskwelahan naman ang Santa Isabel. Nakita mo nga at di yan nag-aaral ang anak kong si Sander." Matanda ng 1 taon sa kanya si Lexi. At tila isang modelo ang kagandahan nito. "May isip niya rin iyon, Don Sebastian," sabi ni Heidi sa matanda. "Duda ako doon, Heidi. Kinukonsinti pa ni Sander ang babaeng iyon. Kung sa bagay nga naman, ay 6 na taon pa lang si Lexi nang pakasalan ko ang ina niya at 13 naman si Sander. May mga sandaling gusto kong sabihin sa anak ko ang mga hindi mabubuting ugali ni Lexi. Pero ayoko namang sirain ang pagtingin niya rito. Ayokong saktan si Sander dahil para sa kanya, si Lexi ang pinakamamahal niyang bunsong kapatid. Pag nagkakaedad ho ang isang tao, ito ay natututo. Ano po ang malay natin, baka bukas o sa makalawa ay magbago na si Lexi." Pagpapagaan ng loob ni Heidi sa matanda. "Sana nga, Heidi. Marami akong pera, iha. Kayang-kaya kitang pag-aralin sa kahit na anumang eskwelahan ng walang kahirap-hirap. Pero ayokong gawin sa iyo yon, Heidi. Gusto kong magtagumpay ka dahil pinaghirapan mo. I will always be there to support you. Masarap ang tagumpay kung pinagsisikapan." "Marami pong salamat, Don Sebastian. Ang makapag-aral sa gabi ay sapat-sapat na ho sa akin." Aniya sa nagbabarang lalamunan para sa affection sa matanda. Maya-maya pa'y dumating na si Sander at nagboluntaryo na ihahatid siya sa eskwelahan. Hindi na naman nagawa pang humindi ni Heidi sapagkat mahirap ang biyahe sa ganitong oras. Gusto niyang tumanggi pero hindi niya gagawin yun. Sasamantalahin niya ang bawat pagkakataong nagkakalapit sila ni Sander. Hindi naman siya nag-iilusyon na papansinin siya nito. Pero hindi naman bawal ang humanga at mangarap. Hindi naman siguro siya sisingilin ng BIR sa paghanga sa isang lalaki. At
At nang maihatid si Heidi ay dumiretso na sa field si Sander at nakita niya rito si Diego. May namamagitan ba sa inyo ni Heidi? Tanong ni Diego kay Sander. Wala, bakit mo natanong? Tanong naman ni Sander. Pero bakit regular mong sinusundo kung wala naman pala? Hindi ko pwedeng pahindian ang papa. Isa pa, malayo ang amin mula sa highway. Baka makursunadahan ng mga tricycle boy si Heidi. Hindi mo kursunada? Patuloy na tanong ni Diego. Hindi isang laruan si Heidi, Diego. Sabi naman ni Sander. Buti naman naisip mo yun. Ayokong isama mo sa mga kalokohan natin si Heidi. Hindi okay ang nagpalaki diyan at ayokong madagdagan ang mga sama ng loob niya sa buhay, malibang seryoso ang lalaki kagaya ni Allison. Wika ni Diego. Papatayin ko si Allison pag si Heidi ang napiling pagpraktisa ng loko. Natatawang sagot nito na ikinatawa na rin ni Diego. Heidi? Ano yun? Alam mo bang mahal kita? Sabi ni Sander sa dalaga. Oo, alam ko. Sagot naman ng dalaga. Paano? Tanong ni Sander. Kasasabi mo lang 'di ba? Sagot naman ni Heidi. Heidi, hindi iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Sabi ni Sander. Sa buong buhay ko, wala pang nagsabi sa aking mahal ako maliban sa iyo ngayon. Of course, iba naman iyong sinasabi ng mga nanliligaw sa akin. At hindi ko pa nararanasang mahalin ng kahit na sino, kahit pa ang sarili kong ina. Kaya hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong sabihin sa iyo. Pero hindi ko nararamdaman sa ibang lalaki ang nararamdaman ko sa iyo, kahit na ang gabing ating pinagsaluhan. I have already cherished you in my heart and I will cherish no one else but you, only you ever and ever. Inabot ni Sander ang mga kamay niya at parehong dinala sa mga labi at hinalikan ito isa-isa. Ang narinig kong yon mula sa iyo ay higit pa sa sobra. Sabi ni Sander habang pasimpleng minura sa isipan niya ang babaeng nagpalaki sa dalaga. Lunes at maagang gumising si Heidi kesa sa dati. Ngayong araw na ito ang balik ni Lexi ng Maynila. Gusto niyang tulungan ang dalawang katulong na babae na maghanda ng almusal at ibang gawain. Alam niyang uukupahin ni Christy ang panahon ng mga katulong sa personal nitong pangangailangan tulad noong huling nandito ang dalaga. Inayos niya ang sarili. Alam niyang tulog pa sa oras na ito si Don Sebastian at tiyak niyang ganoon din si Sander. Alas 10 ng umaga ang klase ni Sander. Si Lexi naman ay malamang na hindi pa rin gising. Walang gumigising sa bahay na iyon ng alas 6 ng umaga maliban sa mga katulong at sa kanya. Nahinto sa pagbaba ng hagdan si Heidi nang marinig niya ang mataas na tinig ni Lexi habang kausap ang matandang Don Sebastian. Bukas ang silid ng matanda at gising na ito, na tila nakakapanibago naman. Mabilis niyang tinahak ang daan papunta sa kwarto ni Don Sebastian. Nag-aaway ba ang mag-ama? Hindi mabuti para kay Don Sebastian ang nagagalit. Bakit kailangang nakawin mo ang mga alahas na iyan, Lexi? Galit na pananita ni Don Sebastian. Nahuli ni Don Sebastian si Lexi na binubuksan ng isang drawer sa pag-aakalang tulog pa ito. Isang diamond necklace at ternong hikaw ang nasa kamay nito nang magising si Don Sebastian. Dahil hindi ninyo ako binibigyan ng pera. Galit na sagot ni Lexi. Hindi biro ang halaga ng hinihingi mong pera, Lexi. Ni hindi ko alam kung saan mo dinadala ang halagang ito. Walang katapusang paggastos ang ginagawa mo. At ngayon naman nagnanakaw ka pa. Sumisigaw na ang matanda sa sobrang galit. Hindi malaman ni Heidi kung papasok o hindi. Personal ang pinag-aawayan ng dalawa at hindi siya dapat makialam. Sa mama ang mga alahas na ito kaya may karapatan akong kunin at hindi mo ako mapipigilan. Malakas na sigaw ni Lexi. Wala kang karapatan diyan dahil hindi yan pag-aari ni Cecilia. Iyan ay heirloom at mula pa sa mga ninuno ng ina ni Sander. At hindi papayag si Sander na kunin mong bagay na iyan. Halos wala ng kulay ang mukha ni Don Sebastian. Nagmamadali namang pumasok si Heidi. Hinihingi ng matanda kay Heidi ang kanyang gamot sapagkat nahihirapan siyang huminga. Ngunit inunahan na ni Lexi si Heidi sa pagdampot ng gamot ng matanda sa ibabaw ng side table. Hindi ko ibibigay sa inyo ang gamot na ito kung hindi ninyo kusang loob na ibibigay sa akin ang mga alahas na ito. O di kaya ay bigyan ninyo ako ng halagang hinihingi ko. Wika ni Lexi. Gulat na gulat si Heidi. Hindi makapaniwalang magagawa ni Lexi iyon sa ganoong ayos ng kanyang ama. Ibigay mo kay Don Sebastian ang gamot niya. Hindi mo ba nakikitang nahihirapan siyang huminga? Hindi.
Sabihin mo papa, na sa akin na ang mga alahas na ito. Sabihin mo. Mabilis na lumapit si Heidi sa dalaga at hinablot mula sa mga kamay nito ang gamot. Ngunit pagbalik niya ay wala ng buhay ang matanda. Maya-maya pa'y pumasok na rin sa silid si Sander. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Sander at biglang napatakbo sa kanyang ama nang makitang wala ng buhay ito. Si Lexi ay sindak na napaatras sa sulok. Si Heidi naman ay halos na estatwa sa pagkakatayo, kuyom ng mahigpit sa kamay ang bote ng gamot. Napakabilis ng pangyayari. Ang babaeng iyan, turo ni Lexi sa kanya. Nahuli siya ng papa na ninanakaw ang mga alahas na ito. Nanginginig ang mga kamay na inilahad nito ang mga diamante. Inabutan kong nagagalit ang papa. Kinuha ko sa mga kamay niya ito. Pero nang makita niyang nagsisikip ang hininga ng papa, ay inabot niya ang gamot. Ibibigay lamang niya kung sasabihin daw ng papa sa kanya na kanya ng mga alahas. Sinusubukan kong agawin sa kanya ang gamot, pero bumagsak na ang papa. Sunod-sunod na hagulhol ang ginawa ni Lexi. Halos matumba sa kinatatayuan si Heidi sa narinig niya. Hindi siya makapaniwalang magagawa nito ang ganong uri ng kasinungalingan. At hawak pa rin niya ang bote ng gamot ng matanda at wala siyang masabi sa nanlilisik na mga mata ni Sander na nakatuon sa kanya na kulang na lang ay patayin siya. Gusto niyang sabihin ditong nagsisinungaling si Lexi, subalit naalala niya ang sinabi sa kanya noon ng matanda, na mahal nito si Lexi. Kaninong salita ang higit nitong pakikinggan? Kay Lexi na pinagkatiwalaan na nito sa maraming mga taon o sa kanya na wala pang 2 buwan silang nagkakilala? Bukod pa roon ay hawak niya ang ebidensya na sinasabi ni Lexi. Hawak niya ang bote ng gamot. Napasiksik sa sulok ang dalaga nang magtaas ng kamay si Sander at hinanda niya ang kanyang sariling saktan siya nito. Ngunit hindi iyon nangyari. Nang magmulat siya ng mga mata ay halos isang linya na ang mga mata nito sa galit at nakakuyom ang kamao nito upang marahil ay kontrolin ang pagnanais na lapatan siya ng mga kamay nito. Tama ang hinala ni Lexi sa iyo nung una pa lang. Lumayas ka sa bahay na ito bago kita mapatay. Galit na wika ni Sander na hindi man lang nagantay na magpaliwanag siya. Kung paano siya nakalabas ng bahay ay hindi na alam ni Heidi. Nang ilibing ang matanda ay naroon siya at nakatanaw mula sa malayo. 2 araw pagkatapos ng libing ay ipinatawag siya sa opisina ng isang attorney. Nagulat siya nang datnan roon si Sander. Naniningkit ang mga mata nito pagkatitig sa kanya. Tumayo naman si Sander at lalabas na sana ng pinto nang magsalita ito. Kung alam lang ng papa na ikaw ang papatay sa kanya, hindi niya gagawin ang bagay na iyan. Iyon ang huling katagang narinig ni Heidi mula sa binata. Iniwanan ka ni Don Sebastian ng 100,000 piso. At may pasubali si Don Sebastian sa testamento niya na sa sandaling siya'y mamatay, tatanggapin ka bilang empleyado sa Martinez Factory bilang sekretarya. Sabi sa kanya ng abogado. Hindi mapigil ng dalaga ang mapahikbi sa harap ng abogado. Ang kaisa-isang lalaking itinuring niyang ama ay wala na. Ang isa pa uling lalaking pinagbigyan niya ng pag-ibig at katawan ay kasama na ring nawala sa buhay niya. At 2 linggo matapos ang libing ni Don Sebastian ay umalis ang magkapatid patungong Maynila at makalipas pa ang ilang buwan ay patungong Amerika. Si Heidi ay nagsikap na gamutin ang sugat sa puso. Ibinaon sa limot ang lahat at ibinuhos ang buong panahon sa pag-aaral. Wala siyang intensyong pumasok bilang empleyado sa kumpanya ng mga Martinez. Subalit isang araw ay ipinatawag siya ng vice-presidente ng kumpanya at sinabing nag-resign ang sekretarya nito. 2 taon nang nakalipas mula nang mamatay si Don Sebastian at wala na rin siyang balita kay Sander na nasa ibang bansa at kailangan niya ng trabaho kaya naman tinanggap na niya ang offer na iyon. Hindi na mamalaya ng dalaga na may mga luhang dumadaloy na sa mga pisngi niya sa mga alaalang iyon. At ngayon, makalipas ang 7 taon, ay bumalik sa buhay niya si Sander. May asawa na at anak. Nasusuklam pa rin sa kanya ang lalaki. Hindi ito nakalimot. At higit pa roon ay makakasama na niya ito sa trabaho. At siya, ang buong akala niya ay wala na sa puso niya ang lalaki. Sa loob ng 7 taon ay ibinaon lamang pala niya sa sulok ng puso ang damdamin niya rito. Ngayong muli niyang nakita si Sander ay muli ring lumutang ang damdaming iyon.
higit na malakas at higit na mapanganib para sa sarili niyang katinuan. Lunas ng umaga at nagmamadaling pumanhik sa 4th floor si Heidi. Habang nagpaparking kanina ng sasakyan sa parking lot, ay nakita niya ang sasakyan ni Sander na nasa parkingan ng dating kay Mr. Anton. Pagpasok ng opisina ay nagulat si Heidi, sapagkat wala na roon ang kanyang mesa, kaya naman napatanong siya sa kanyang mga katrabaho. Sabi ng janitor ay ipinagawa raw yan ni Mr. Martinez. Sabi sa kanya ni Missy, ang tinutukoy nito ay ang bago niyang cubicle. Nasa loob na ito ng opisina ni Sander. Bakit ganyan ang mukha mo, Heidi? Hindi ba dapat na matuwa ka? Kasi sign na yan ng promotion? Patuloy na sabi ni Missy. Sigurado ka bang ako ang ilalagay ni Mr. Martinez sa cubicle na iyan? Tanong niya kay Missy. Oo naman, kanina ka pa nga niyang hinihintay eh. Sabi naman ni Missy. Nanlaki ang mga mata ni Heidi. Hindi siya makapaniwalang naririto na agad ito. 8:45 pa lang at karaniwan na ay 9:30 dumarating si Mr. Anton. Wala sa loob na pumasok sa maliit na cubicle si Heidi. Inilibot niya ang kanyang tingin sa silid. Hindi opisina ang pakiramdam niya sa silid kundi isang kulungan. Talaga bang ganito ang oras ng dating ng isang sekretarya? 9:00 na ah. Galit na sabi ni Sander. Hindi agad nakapagsalita si Heidi dahil sa gulat. Good morning, Mr. Martinez. Kalmado niyang sabi. Anong oras ng pasok mo? Gigil na salita ni Sander. 9:00 ang oras ng pasok ko at dumating ako 15 minutes bago mag 9:00. Pasensya kung naunahan mo ako. Hindi ko naisip na maaga kang darating. May iuutos ka ba? Sunod-sunod na sabi ni Heidi. Hindi alam ni Heidi kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagutin ang mga tanong ni Sander. Pero mas pipiliin niyang mamatay kaysa ipaalam sa lalaking ito na nanginginig ang mga tuhod niya. Simula ngayon, papasok ka ng 8:30 at aalis ka ng opisina 30 minutes after 5. Nalaman kong nagsasara ang opisina ng 5:00 ng hapon at nagtatrabaho ka kang ganoon ng 7 oras lamang. Hindi ko papayagang pagsamantalahan mo ang opisina tulad ng ginawa mong pagsasamantala sa papa. Wika ni Sander. Parang tinarakan siya nito ng patalim sa dibdib at nararamdaman niya ang hapdi. Pero pinanatili niya ang kontrolado at walang emosyong mukha. Kung iyon ang gusto mo, iyon ang masusunod. Sabi naman ni Heidi. Hindi dahil iyon ang gusto ko, iyon ang dapat. Empleyado ka rito at dapat kang kumilos ng ganoon. Hindi yung akala mo ikaw ang may-ari ng pabrika. Hindi na sumagot si Heidi dahil hahaba lang ang usapan. Noong anibersaryo ng kumpanya ay maganda at mamahali ng ayos mo. Hindi na ako nagulat. Sa laki ba naman ng iniwang pera sa iyo ng papa ay hindi na ako magtataka kung bakit ganon ang ayos mo. Natutuwa ako at nagustuhan mo. Iyon naman ang intensyon mo, diba? Ang matiyak na kaakit-akit ka sa aking mga paningin tulad noon. Kaya wag ka na magmaang-maangan pa. Hindi mo na uli ako maloloko tulad ng ginawa mo sa amin ng papa. Ito ang unang araw nating dalawa, Sander. Kung lagi tayong ganito sa tuwing magkikita tayo, siguro naman ay kailangan ko nang mag-resign. Nagtagis ang bagang ng lalaki. Hindi ka magre-resign, Heidi. Hindi ko papayagan iyon. Magtatrabaho ka rito ng magtatrabaho. Paghihirapan mo ang bawat sentimong ibinayad ng kumpanya sa iyo. Pero huwag kang magkakamaling gumawa ng masama at patatalsikin kita at titiyakin kong wala kang mapapasukang iba. Mapait na napangiti si Heidi. Pagkapasok ko pa lang ay nakakaamoy na ako ng panganib. Kaya pala dito mo ako inilagay upang hindi makita at marinig ng ibang empleyado ang gagawin mong pangiinsulto sa akin araw-araw. Dahil deserve mo yan. Iyon ang akala mo. Hindi iyon ang akala ko. Iyon ang ginawa mo. Nakita ka ni Lexi nang gawin mo sa papa ang kalupitang iyon. Tama ka. Nakita nga ako ng pinakamamahal mong kapatid. Sarkastikong wika niya. Tigilan mo ang tonong ginagamit mo sa kapatid ko. Pasalamat ka nga at pinatawad ka pa niya. Ah, ganun ba? Sige, pasabi na lang sa kanya na lubos akong nagpapasalamat. Anong ibig sabihin mo diyan? Wala naman. Lumilipas ang oras ko at baka malugi ang kumpanya nang wala akong ginagawa. Sabi ni Heidi sabay talikod at naglakad na patungo sa kanyang lamesa. Narinig naman niyang nagpupuyo sa galit si Sander.
Kinabukasan ay pinalabas lahat sa kanya ni Sander ang lahat ng mga files ng mga empleyado at kalahating araw na isinubsob ang ulo doon. Maya-maya ay nagbukas ang pinto at pumasok si Vivienne kasamang yaya nito. Magiliw itong lumapit sa kanyang ama at kinarga naman ito ni Sander. Napabaling naman sa kanya ang bata. Tinanong nito sa ama kung sino siya. Ang pangalan niya ay Heidi. Siya ang aking sekretarya. Formal na sagot nito sa kanyang anak. Nginitian ni Heidi ang bata. Gumanti naman ng ngiti si Vivienne. Lumapit ang bata sa kanya at saglit na nakipagkwentuhan. Maya-maya ay inutos na ni Sander sa yaya ng bata na iuwi na ito sa bahay. Pagkalabas ni Vivienne at ng yaya nito ay susunod na rin sana siya, ngunit nagsalita si Sander. Napakadali mo talagang kumuha ng simpatya ng tao, Heidi. Kung pahihintulutan kitang mapalapit sa anak ko'y, natitiyak kung wala pang 1 linggo ay makukuha mo na at mailalayo ang loob ng bata sa akin. Saglit na natigilan sa paglalakad si Heidi at akmang aalis na. Bakit mo nagawa ang bagay na iyon? Kahit hindi niya ito tanungin ay alam niya kung ano ang tinutukoy nito. Ano pang silbi ng sasabihin ko sa iyo kung hindi ka rin naman maniniwala? Alam mo bang gusto kitang ipakulong ng mga sandaling iyon? Gugustuhin mo bang makita akong nasa kulungan? Naisip ko na yan. Ngunit kinausap ako ni Lexi at sinabing huwag na lang daw. Hindi ko pagdududahan iyon. Sarkastikong sagot niya. May pait na gumuhit sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng pinagsaluhan nila ng lalaking ito, ay ipakukulong siya nang hindi naririnig ang panig niya. Pero hindi raw nito ginawa dahil kay Lexi. Hindi kagaya si Lexi nang iniisip mo. Dinamdam niya ang pagkamatay ng papa, pero hindi niya maatim na ipakulong ka dahil naaawa siya sa iyo. Ginawa mo lang daw iyon dahil lumaki ka sa hirap. At nang marinig iyon ay napatawa ng malakas si Heidi. At syempre naniwala ka sa kanya. Gusto mo bang itanggi sa akin ngayon iyan? At ano namang magiging silbi nun kung itatanggi ko pa? Tumalikod na siya upang umalis na, subalit hinigit siya ni Sander. Marahas siyang hinila nito at nakulong siya sa mga bisig ng lalaki. At bigla siya nitong hinalikan sa labi. At dahil sa sobrang gulat ay hindi na nakapag-react pa ang dalaga. At nang tumigil sa paghalik sa kanya si Sander ay muli itong nagsalita. Sa loob ng maraming taon ay hindi ko nalimot ang ginawa mo sa papa. At nagagalit ako sa aking sarili sapagkat hindi pa rin nawawala ang nararamdaman ko sa iyo. Hindi malaman ni Heidi kung matutuwa ba siya o maiiyak sa sinabi nito. Nagmamadali na siyang umalis at nagpapasalamat siya nang hindi na siya pinigilan nito. Hindi man niya nakakalimutan sa loob ng 7 taon si Sander, ngunit may asawa na ito. Hindi siya ganon ka-immoral para ipagamit ang sarili sa isang taong may asawa. Mabuti na lang at hindi nagbunga ang 1 beses na pagkakamaling iyon. Kung nagkataon, tulad din niya ang magiging anak niya. Ang kaibahan nga lang ay hindi niya iiwan sa ospital ang bata. Paglabas ni Heidi ng building ng opisina, ay siya namang pagdating ng pick-up ni Allison. Sakay na at ihahatid na kita, wika ni Allison. Hindi na naman nagdalawang isip pa si Heidi at sumakay na sa sasakyan nito. Kung tumingala si Heidi ay nakita sana niya sa may bintana si Sander na sinusundan sila ng tingin. Kamusta naman bilang boss si Sander? Tanong ni Allison. Ayos naman, inaasahan ko namang mangangapa pa sa umpisa si Sander. Wika naman niya. Hindi na tulad ng dati si Sander. Ewan ko lang kung imahinasyon ko lang iyon, pero lagi siyang seryoso at tila malayo sa amin. Sabi naman ni Allison, wala naman akong ganong nararamdaman sa kanya. Lagi namang ganoon si Sander kahit noon pa man. Hindi siya tulad ni Diego na laging nakangiti at masayahin. Mukhang pagod na pagod ka. Let's have an early dinner sa bayan para hindi ka na magluto pagdating mo sa inyo. Anyaya naman ni Allison. Sumang-ayon naman si Heidi. Dinala siya ni Allison sa isang kilalang kainan sa bayan. Nagsisimula na silang kumain nang biglang magsalita si Allison. Pumayag ka nang magpakasal sa akin, Heidi. Nasa tamang gulang na tayo. 24 ka na at 28 na ako. May maayos akong trabaho at malaki rin ang kinikita ko sa kumpanya. Pero Allison, hindi kita mahal. Nadidevelop ang pagmamahal, Heidi. Sisikapin kong maging isang mabuting asawa sa iyo. Gustong maiyak ni Heidi sa sinabi ni Allison. Napakabuting tao ni Allison at natitiyak niyang maraming mga kababaihan ang mai-inlove dito. Subalit hindi siya isa sa mga babaeng iyon.
Pag-iisipan ko ngayong gabi ang tungkol sa bagay na iyan, Allison. Nasisiyahang ngumiti ang binata na hindi na muling binanggit ang bagay na iyon. Pagkakain nila ay inihatid na siya ni Allison sa bahay niya. Nagpasalamat na si Heidi at akmang aalis na, subalit banayad siyang hinawakan ng binata sa braso at kinabig. Alam ni Heidi na hahagkan siya nito, pero hindi siya kumibo o pumalagban lang. Gulong-gulo na ang isipan ni Heidi kaya hinayaan niyang hagkan siya nito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinamdam ang paghalik ni Allison. Gustong-gusto niyang mahalin ang binata, subalit ang itinitibok ng puso niya ay tanging si Sander lamang. Binitawan siya ni Allison makalipas ang ilang sandali. Ito ang unang beses na hinayaan mo akong halikan ka, Heidi. Gusto kong malaman mo kung gaano ako kaligaya. Malalaman mo bukas ang aking kasagutan. Iyon na lang ang sinabi niya at mabilis siyang bumaba sa sasakyan nito. Hinintay niyang makaalis ang sasakyan bago siya pumasok sa loob ng bahay. Hinahanap niya ang susi ng bahay niya nang biglang may magsalita sa likuran. Mas masarap bang humalik ang kaibigan ko kaysa sa akin? Nagulat si Heidi sa presensya ni Sander. Hinahayaan mo ba ang lahat ng lalaking nakikilala mo na halikan ka? Hindi kita pinayagang halikan ako. Ikaw ang humalik sa akin. Wika ni Heidi habang nangangatal habang sinususian ang pinto ng bahay. Inagaw sa kanya ni Sander ang susi at ito na ang nagbukas ng pinto. Kanina pa ako rito. Saan kayo nagpunta ni Allison? Ano bang pakialam mo sa akin? Dalaga ako at binata naman si Allison. Magagawa naming magpunta kahit saan kasama siya. Hindi ako papayag na mapunta ka sa iba. Kung nagkaasawa ka nang bago ako bumalik rito, ay hindi kita papakialaman. Pero paalisin kitang tiyak sa kumpanya. Pero dalaga ka pa rin at akin ka tulad ng sinabi ko sa iyo noon. At sabi mo, kinamumuhian mo ako. Oo, galit ako dahil sa ginawa mo sa papa. Pero hindi nun mapipigil ang nararamdaman ko sa iyo. Pero kasal ka na. Hindi na mahalaga iyon. Gusto kita. Nanlulumong napaupo sa sofa ang dalaga. Saglit na katahimikan ang nanaig sa kanilang dalawa. Inilibot ni Sander ang kanyang paningin sa kabuuan ng bahay. Kung ano ang iniwan niya noon ay ito pa rin ang itsura ng bahay ngayon. Anong ginawa mo sa perang iniwan sa iyo ng papa? Wala kang pakialam. Hindi mo iyon ginamit sa eskwela dahil scholar ka. At hindi mo rin naubos iyon sa pagbibili ng kung ano-anong mga gamit dahil puro luma ang narito maliban sa kama mo at tokador mo na hindi naman mahal. Nakikiusap ako, Sander. Iwanan mo na ako. Hindi ko kayang laging ganito. Gulong-gulo ang isip at damdamin ko. Nakakapagod na. Deserve mo ang pagtrato kong ito sa iyo. Bahala ka sa inaakala mo. Ang gusto ko lang ngayon ay tapusin na ang lahat ng ito. Bukas na bukas rin ay magre-resign na ako. At wag mo akong takuting hindi ako matatanggap sa kahit na anong trabaho dahil hindi na ako magtatrabaho. Magpapakasal na kami ni Allison. Napamura naman sa galit si Sander. Hindi mo ako mapipigil sa gusto kong mangyari sa buhay ko. Hindi ko kayang laging ganito na lang. Ilang araw pa lang nang mula tayong magkita ay hindi ko na kaya. Mahal kita at walang nagbago roon. Kagaya pa rin ng dati ang pagmamahal ko sa iyo. Subalit hindi ko kayang tiisin ang mga panghuhusga mo sa akin. Tinanggap ko nung palagi mo akong sinusumbatan. Pero tao lang din ako, napapagod. At ngayon ngay may asawa at anak ka na. Hindi naman ako tanga para ibigin ka pa. Maaaring tanga ako noon pero hindi na ngayon. Kasi kung mahal mo ako, pagpapaliwanagin mo ako sa nangyari noon. Subalit hindi mo iyon ginawa. Nauna na ang panghuhusga mo sa akin. Mas pinili mong lumayo kaysa pagpaliwanagin ako. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala siya nito ay umiyak si Heidi. Hindi niya gustong gawin iyon pero hindi niya mapigil ang sunod-sunod na pagpatak ng mga luha niya. Niyakap naman siya ni Sander at pinapatahan. For a while ay hinayaan ni Heidi ang sarili sa mga bisig nito. Inubos niya doon ang mga luha na minsan man ay hindi pumatak sa loob ng 7 taon. Makalipas ang ilang sandali ay kinalman ni Heidi ang sarili. Pasensya ka na. Nabasa ko yata ang damit mo. Tanggapin mo bukas ang aking resignation. Gawin mo ang gusto mong gawin, Heidi. Huwag lang ang magpakasal sa ibang lalaki. Magpapakasal ka lang sa ibang lalaki kapag namatay na ako. Kahit na ano pang iniisip mo laban sa akin, hindi ko hahayaang maging isang kabit.
Iyon ang huling sinabi ni Heidi bago patakbong pumunta sa kanyang silid at inilak ang pinto. Nasa family room ang mag-asawang Diego at Vanessa nang dumating doon si Sander. "Anong ginagawa mo sa oras na ito rito?" sabi ni Diego sapagkat 11:11 na ng gabi. Ngumiti lang si Sander at saka binalingan si Vanessa. "Hindi ba masama ang nagpupuyat sa nagdadalang tao?" "Hindi naman lagi, Sander." "Halika, maupo ka. Confidential ba ang sadya mo kay Diego?" "Hindi naman. Ano bang nangyari sa iyo? May problema ba?" "Si Heidi ang problema ko, kung iyon ang gusto mong malaman." Nagkatinginan ng mag-asawa. Tumayo naman si Vanessa at ikinuha ng maiinom ang magkaibigan. Wala pa si Sander nang dumating kinabukasan si Heidi. Nag-type muna siya ng kanyang resignation letter at inilagay iyon sa isang sobre. 11:11 na ng tanghali nang dumating ito. Halos hindi maipinta ang mukha. Huminto ito sa mesa niya. "Gusto kitang makausap," wika ni Sander. "Gusto mo akong kausapin o gusto mo akong insultuhin? Pumasok ka sa loob ng opisina ko at mag-uusap tayo." "Talagang hindi mo gustong umpisahan ng araw mo nang hindi ako nalalait at naiinsulto. Sumunod ka na lang sa akin. Nasa mesa mo ang resignation ko." Patayo na siya ng kanyang upuan nang biglang dumating si Lexie. Kung nakakamatay ang tinging ipinukol niya rito, ay natumba na siguro ang dalaga. "Kahit anong isipin mo sa akin, Heidi, gusto kitang pasalamatan sa hindi pagsasabi kay Sander ng totoong nangyari. Ilang beses ko nang tinangkang sabihin sa kanya. Hindi ka naman paniniwalaan ni Sander. Duda ako kung paniniwalaan ka niya 7 years ago kung tinangka mong magpaliwanag noon." Akmang magsasalita pa si Heidi nang magbukas ang pinto ng opisina ni Sander. "Hindi ba't sinabi ko sa iyong sumunod ka sa akin? Napabaling naman ito kay Lexie. O anong ginagawa mo rito? Maaga kang umalis, tulog pa ako. Ngayong hapon luluwas ako ng Maynila at may kailangan akong sabihin sa iyo." Binalingan naman siya ni Sander. "Pumasok ka sa loob, Heidi." "Mamaya na yan, Sander. Kausapin mo muna ako." Giit naman ni Lexie. "Ang sasabihin mo'y baliwalang marinig kahit na ni Heidi." Tumayo si Heidi at sumunod sa loob. Ganoon din naman si Lexie. Nakita niyang punit-punit na sa ibabaw ng lamesa ni Sander ang kanyang resignation letter. "Magtatype ulit ako mamaya." "Mag-type ka kahit 1,000 beses, wala naman akong pakialam at hindi ko rin naman yan babasahin." "Please, Sander, kung ano man ang inyong pinagtatalunan, ay gusto kong sabihin sa iyong kailangan ko ng pera pagpunta ko ng Maynila. Birthday ko na sa 1 linggo at kailangang makapamili na ako ngayon pa lang. Anong ginagawa ng sangkatarbang mga gamit mo, Lexie? Halos karamihan sa mga iyon ay hindi mo pa nagagamit ng doble." "Ano bang nangyayari sa iyo, Sander? Hindi ka naman natutol kapag nahingi ako ng pera ah." "Dati yun, hindi na ngayon. Mahirap na ngayon kitain ng pera. Gusto ko lang ipaalala sa iyo, Sander, na pera ko ang hinihingi ko sa iyo. Mana ko mula sa papa. At next week, pagdating ng 25th birthday ko, ay ako na ang mamamahala ng sarili kong pera. Nalimutan mo na ba ang kondisyon sa testamento ng papa, Lexie? Mapapa sa iyo lamang ang mana kung mapapatunayan ko na karapat-dapat kasama ng iyon. And I'm glad na sa panahong ito, pinili ni Mr. Anton na magkasakit. Kung nagkataon ay wala na akong magagawa pag napasa iyo na ang mana mo." Nanlaki ang mga mata ni Lexie. "Ano ang ibig mong sabihin? Walang dahilan para hindi mapunta sa akin ang mana ko, Sander." "Talaga?" Nilingon siya ni Sander. "Heidi, ulitin mo sa kanya ang sinabi mo sa akin." Nagtaka naman si Heidi. "Ano ang sinabi ko rito?" Marahas na nilingon siya ni Lexie. "Walang hiya ka? Sinabi mo kay Sander?" Akusa ni Lexie sa kanya. Nanatili namang nakatanga si Heidi at naguguluhan. "Kumalma ka, Lexie. Siguro ay alam mo na sa ngayon na wala kang manang matatanggap mula sa papa. At mas pinili mong paniwalaan ang babaeng ito kaysa sa akin? Ako na kapatid mo? Ako na halos buong buhay mo'y kasama mo?" Lumabas ka na ng opisina ko, Lexie. Nakita ni Heidi ang pait at sakit sa mga mata ng lalaki. At siya ang nasasaktan. Hindi niya gustong masira ang pagtinging iniuukol ni Sander sa kaniyang kapatid. Kanino naman ito nalaman ng totoo? Akmang susuguri ni Lexie si Heidi, ngunit hindi ito natuloy dahil pinigilan ito ni Sander. "Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanan mo, Lexie. Hindi mo gugustuhin ang gagawin ko sa iyo." "Hindi ko sinasadya iyon, Sander. Hindi ko sinasadyang mamatay ang papa."
Alam kong napapalapit na ang loob mo sa babaeng iyan ng unti-unti and I have to do something about it. And I saw the chance for you to hate her. Umalis ka na, Lexie. At pansamantala, hanggang hindi ko pa nadedesisyonan ang gagawin ko sa iyo, ay huwag na huwag kang magpapakita sa akin. At nang makaalis si Lexie, ay nanlulumong napaupo sa upuan si Sander. Paano mo nalaman? Naguguluhang tanong ni Heidi. Wala akong alam, Heidi. Hindi ko alam kung ano talaga ang totoong nangyari. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Ano ang ibig sabihin mong wala kang alam? Hindi ko alam kung papaano namatay ang papa. Pero akala ko ba'y alam mo na? Patibong ko lang yun. Kinagat naman ni Lexie. Halos hindi makapaniwala si Heidi. Halos 7 taon niyang itinatago sa sarili ang katotohanan. Nagsimula akong magduda nung sa tuwing binabanggit mo ang pangalan ni Lexie ay may sarkasmo ito. At higit kong pinagtatakhan ang pagiging kalmante mong humarap sa akin at kay Lexie. Walang taong nakakagawa ng kasalanan ang makakagawa ng tulad ng ginagawa mo. Maliban na lang siyempre doon sa mga taong sanay na gumagawa ng pandaraya. Pero hindi ka ganoon, Heidi. Malaki ang tiwala sa iyo ni Mr. Anton. Si Diego naman ay kaibigan mo hanggang ngayon at alam naman natin kung gaano kapihikan sa kaibigan si Diego. At kagabi nang magpunta ako sa bahay mo ay wala akong nakitang bahid ng karangyaan doon. Kagabi pagkaalis ko sa bahay mo ay pinuntahan ko ang matandang abogado ng papa. Sa kabilang bayan na siya naninirahan pero sinadya ko siya doon. Sinabi niyang hindi mo tinanggap ang iniwang pera ng papa. Napahagulhol naman sa iyak si Heidi sa narinig. Ano ba talagang nangyari nung araw na yon, Heidi? Nakikiusap ako sa iyo. Sabihin mo sa akin. At ikinuwento naman ng dalaga ang totoong nangyari nung araw na yon. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit hindi mo ipinagtanggol ang sarili mo noong araw na iyon sa halip na papaniwalain ako na ikaw ang dahilan ng kamatayan ng papa? Paniniwalaan mo ba ako noon kung sinabi ko sa iyo? Hindi marahil sa sandaling iyon, pero mag-iisip ako, Heidi. Pero hindi ka nagtiwala sa akin. May tiwala ako sa iyo, Sander. Subalit nung araw na yon ay mas pinili ko na lang na manahimik sapagkat alam ko namang hindi ka maniniwala sa akin. Dahil si Don Sebastian na mismo ang nagsabi sa akin na hindi mo kayang ipagpalit sa kahit kanino si Lexie. Kilala ko na si Lexie, 6 na taong gulang pa lamang ito. Paano mo pagsususpetsahan ang sarili mong pamilya? At ako, nakilala mo lang na halos wala pang 2 buwan. Mahirap at walang maaaring ipagmalaki. Kilala ng papa mo si Christy. Sinabi niya sa akin. Ayaw na ayaw mong may maririnig na kamalian ito. Pero pagdating sa akin, huwag mong sisihin ang sarili mo, Sander. Kung hindi kayang sirain ni Don Sebastian ang ilusyon mo kay Lexie, lalong wala akong karapatang gawin iyon. Wala akong pamilyang masisira. Ikaw ay mayroon. Pero sinira mo ako, ang buong pagkatao ko sa mga nagdaang taon. Alam mo ba iyon? Huwag mong sabihin iyan. May asawa't anak ka na. Nagpapaikot-ikot lang ang usapan, Sander. Huwag na natin sisihin ang isa't isa. Hindi mababago ng pagtuklas mo ng katotohanan ang buhay natin. Magtatype na lang ulit ako ng panibagong letter. Mahal kita, Heidi. Alam ko iyon, Sander, at mahal rin kita. Sa looban ng 7 taong iyon ay walang nagbago sa nararamdaman ko sa iyo. Kung ganun ay bumalik ka sa akin. Kalimutan natin ang nakaraan. Magsimula tayong muli. Isang buntong hininga ang pinakawalan niya. Hindi ako papayag na maging kabit mo, Sander. Magpapakasal na kami ni Allison. Pero hindi mo siya mahal. Ako ang mahal mo. Matututunan ko rin siyang mahalin, Sander. Mabait na tao si Allison. At saka matagal na siyang naghihintay sa akin. College pa lang tayo. Magiging unfair kung babaliwalain ko ang honorableng proposal niya nang dahil lang sa lalaking wala nang tiwala sa akin at may asawa pa. At katawan ko lang ang gusto. Hanggang ngayon ay wala ka pa rin talagang tiwala sa akin, Heidi. Hindi kita pipilitin sa gusto ko dahil gusto kong ikaw ang magpasya sa pagkakataong ito. Sa nakalipas na 7 taon ay gulong-gulo ang buhay ko dahil sa iyo. Inihihingi ko ng tawad sa iyo ang ginawa ko. Sa hindi pagtitiwala sa iyo. Pero gusto ko ring sabihin sa iyong huwag mong ibigay sa akin ang buong sisi. Aminin mo man o hindi ay may kasalanan ka rin sa hindi pagsasalita sa nakalipas na mga taon. If you come to me, Heidi, tiyakin mong buo sa puso mo kasama na ang pagtitiwala. Nasayang na ang 7 taon ng buhay ko at handa akong hintayin ka pa rin.
Tila isang impyerno ang mangyayari sa iyo kapag nagpakasal ka sa taong hindi mo naman mahal. Alam ko iyon, at alam kong hindi mo mahal si Allison. Pagkatapos magsalita ni Sander ay tumalikod ito sa kanya. Si Heidi naman ay nagkaroon ng pagkakataon upang makalabas. Lumabas siya na mabigat ang kanyang kalooban. Gusto niyang magpakalayo-layo at pag-isipan ang mga pangyayari. Ang dagat ang napiling puntahan ni Heidi upang makapag-isip-isip. Gusto niyang hanapin ang sarili sa mga alon. Mahal niya si Sander at mananatiling mamahalin, lumipas man ang maraming taon sa buhay niya. Iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi niya magawang mag-entertain ng ibang mga manliligaw maliban kay Allison na kahit kailan ay hindi gustong sumuko. Alam niyang kapag si Allison ang pinili niya ay wala siyang magiging problema sa buhay. Ngunit paano naman ang kaniyang damdamin? Alam niya sa sarili niya na hindi niya kayang ibigay kay Allison ang pagmamahal na meron siya para kay Sander. Dinala siya ng mga paa niya sa bahay ni Diego at Vanessa. Nakatirang mga ito malapit sa dagat. Nang makita siya ni Vanessa ay napatigil ito sa kaniyang ginagawa. Binati naman siya ni Vanessa. Galing ako sa dagat kaya naisipan ko na rin na dalawin ka. Napatawa naman si Vanessa nang makita ang kanyang mga binti na puro buhangin pati na rin ang kanyang sapatos. Lagi rin akong naglalakad sa tabing dagat kapag may problema ako. So sa tingin mo may problema rin ako? Hindi ko na kailangang hulaan pa, nasa mukha mo, tulad din ni Sander kagabi. Nagulat naman si Heidi sa narinig. Ibig mo bang sabihin ay naririto kagabi si Sander? Oo, at magkausap sila ni Diego. Noon ko lang napatunayan kung gaano sila kalapit sa isa't isa. Magkaibigan na sila bago pa man magkagusto sa iyo si Diego. Umalis na nga lang si Sander noon kaya hindi ka na niya nakilala. Tinitigan siya ni Vanessa sandali bago ito nagsalita. Hindi pa namin ay tatanong kay Allison ito at natitiyak kung kahit na magkasama ngayon sina Allison at Diego ay hindi itatanong ng asawa ko iyon sa kaibigan niya. Pero gusto kitang tanungin sa oras na ito. Talaga bang magpapakasal ka kay Allison? May dahilan ba para hindi? Mabait na tao si Allison, pero hindi iyon ang pinupunto ko. Hindi mo siya mahal. Mahalaga pa ba iyon? Ikaw na rin ang nagsabing mabuting tao si Allison. Natitiyak kong magiging masaya naman ako sa kanya. Siguro, pero hindi ako sigurado. At ang gagawin mong iyan ay tila isang pagsugal. Sa sugal, may nananalo at may natatalo. Ang kaalamang mahal ako ni Allison at ang pagiging mabuting tao niya ay sapat na para makatitiyak ako ng panalo. Wala kaming problema kay Allison, Heidi. Hindi kami tutol sa kanya. Ang amin lang, hindi namin gusto ni Diego na masaktan si Allison pagdating ng panahon dahil hindi mo siya natutunang mahalin. Deserve ni Allison ang magmamahal sa kanya kagaya ng pagmamahal niya. At ikaw, Heidi, hindi ba pinapahirapan mo ang sarili mo sa gagawin mo? Isipin mo, gigising ka sa isang higaan katabi si Allison na parang estranghero dahil hindi mo mahal. Magkasabay kayong kumakain ng taong kahit kailan ay hindi mo naman ginustong makasabay. Gusto mo bang sabihin sa aking mali ang gagawin kong pagpapakasal kay Allison? Kung ako ang tatanungin mo, ay mali. Dahil gusto mong takasan si Sander sa pamamagitan ni Allison at hindi yun magiging patas para sa inyong dalawa. Pero ikaw pa rin na magdedesisyon. Wala kami sa lugar upang magdesisyon para sa iyo. Buhay at kaligayahan ninyong tatlo ang nasa kamay mo. Kaya pag-isipan mo ito ng mabuti. Ilang sandali bago nakapagsalita si Heidi. Pero kasal na si Sander. Napangiti naman si Vanessa. May sasabihin akong sikreto sa iyo. Hindi ko dapat sabihin sa iyo ito dahil tiyak na magagalit sa akin si Diego. Pero hindi ko kayang ilihim ito sa iyo. Isa pa, ito lang ang may tutulong ko para mapadali ang pagpapasya mo. Divorce na si Sander sa kaniyang asawa, 4 na taon na ang nakakalipas. Nagulat naman si Heidi sa narinig. Hindi niya gustong ipaalam sa iyo dahil gusto ko niyang parusahan sa ginawa mo. Na sa palagay ko ay hindi naman talaga dahil doon, kundi gusto ka niyang parusahan dahil sa pagdurusa niya at pagtitiis sa sarili sa nakalipas na mga taon. Sinabi ba sa inyo ni Sander ang nangyari 7 taon na ang nakakalipas? Hindi pa rin niya kayang isipin ang sinabi sa kanya ni Vanessa na wala ng asawa si Sander. Oo, sinabi niya sa amin kagabi lang at higit siyang nasaktan doon.
Alam na niya ang totoo kaninang umaga tungkol sa totoong nangyari 7 taon nang nakakalipas. Pero hindi niya sinabi sa aking wala siyang asawa. Parehas kayong nabigo sa pagtitiwala 7 taon nang nakakalipas. Siguro ay gustong malaman ni Sander kung pagtitiwalaan mo siya uli. Paano siya makakaasang makikipagrelasyon ako sa kanya, gayong alam ko ay may asawa siyang tao. Salamat sa pagsasabi mo, Vanessa. Pero may palagay akong may aayusin lang akong mahalagang bagay. Hangad ko ang kaligayahan mo, Heidi. Nagmamadaling naglakad patungo sa private beach ng mga Martinez si Heidi. Nang makarating rito ay naabutan niya ang katulong ng mga ito. Nariyan po ba si Sander? Oo, kararating lang. Eto nga't ginagawan ko ng kape. Mamaya na ninyo ihatid iyan. Kakausapin ko muna si Sander. Dire-diretso siyang pumasok sa bahay ng mga ito. At pagdating sa may library ay itinulak niya ng malakas ang pinto at nakita niya si Sander. Nagulat naman si Sander sa kanyang presensya. Sa loob ng 7 taon sa buhay ko ay hindi ka naalis kailanman sa puso at isip ko. Walang ibang lalaking nagkapuwang sa dibdib ko maliban sa iyo. At kahit minsan ay hindi ko inisip na palitan ka rito. Hawak mo man ang buong buhay at pag-ibig ko sa palad mo. Pakakasalan ko man o hindi si Allison, hindi ko papayagan ang sarili kong maging babae mo, Sander. Ni hindi mo sinabi sa akin kanina na wala ka ng asawa. Na-divorce ka na, 4 na taon nang nakakalipas. Ano ang rason mo? Natatakot ka ba na baka pag nalaman kong wala kang asawa ay yayayain kitang pakasalan mo ako? Sa sobrang galit ni Heidi ay nahagilap ng mga mata nito ang bunto ng papel sa mesa. Dinampot niya iyon at ibinato sa lalaki at pagkatapos ay patakbong lumabas. Patakbong hinabol siya ni Sander subalit lalong binilisan ni Heidi ang kaniyang pagtakbo. Sa dagat na inabutan ni Sander si Heidi. Niyakap nito ang dalaga na ikinatumba nilang pareho sa buhanginan. Pilit na nagpupumigla si Heidi subalit mahigpit at kasintigas ng mga bakal ang nakapulupot sa baywang niya. Hindi huminto sa pagpupumigla si Heidi na galit na galit. Nang hindi siya bitawan ni Sander, ay pinagsusuntok niya ang dibdib nito. Hinayaan lang siya ni Sander na ibuhos ang lahat ng sama ng loob at galit niya. Ni hindi siya nito pinigilan sa pananakit niya. Kung gaano siya katagal na umiiyak ay hindi na niya alam. Ang tanging alam niya ay hindi lumuluwag ang pagkakayakap sa kanya ni Sander, bagaman hindi ito nagsasalita. Nasaktan ba kita? Nag-aalala niyang tanong rito. At sa mga oras na yon ay nakalimutan niya ang galit. Saktan mo ako kung makakaluwag iyon sa dibdib mo, Heidi. Hindi ko ikakamatay yun. Pero ang ikakamatay ko ay kung mawawala ka pa uli sa akin. Magsasalita na sana siya nang biglang dumating si Missy. Nakita ko siyang inaaway ka. Paano ko siya magiging mami kung galit siya sa iyo? Mami? Oo, gulat niya. Sabi ni Daddy, magiging mami raw kita kapag bumalik ka sa kanya. Pero hindi na ako babalik sa daddy mo. Nakakalungkot naman yun. Mahal na mahal ka kasi ng daddy ko. Siguro kailangan mo pang galingan sa pangungumbinsi sa kanya, Daddy. Tsaka, gusto ko na rin makaranas maging isang flower girl. Hindi pa kasi ako nakakaranas maging flower girl kagaya ng aking mga kaibigan sa Amerika. Flower girl? Oo, sa wedding ninyong dalawa ni Daddy. Hindi pa ba niya nasasabi sa iyo? Wala sa sariling napailing si Heidi. Well, papakasalan ka ng daddy ko. Sinabi niya kahapon sa akin habang nagtatanghalian kami. Will you be my mom? Please marry my dad. And please be my mom also. Alam mo, wala akong mami. Never had one. Umuwi ka na, Missy. Magiging mami mo siya. Pangako ko yan sa iyo. Pagalit niyang hinarap si Sander. Hindi mo ito pwedeng gawin. Bakit ginagamit mo ang anak mo sa akin pagkatapos ng panloloko mo? Magpakasal na tayo, Heidi. Kahit kailan ay hindi ko ginustong maging kabit kita. Hindi ko sinabi sa iyong divorced ako, hindi dahil sa kadahilan ng sinasabi mo. Sinaktan mo ako sa unang gabi pa lang na magkita tayo nang sabihin mong magpapakasal ka na kay Allison. Pero hindi iyon ang sinabi ko. Iyon ang ipinahihiwatig ng lahat na hindi mo kinontra. Nang makita kong sinundo ka ni Allison, ay sumunod ako sa bahay mo pero wala kayo roon. Ang tagal kong naghintay pero ang nasaksihan ko lang ay ang paghahalikan ninyong dalawa. Kung hindi ko lang kaibigan si Allison, ay baka may nagawa na ako ritong tiyak na pagsisisihan ko rin pagdating ng panahon. Tapos sinabi mo sa akin magpapakasal ka sa kanya? Alam mo ba kung gaano kasakit iyon, ha?
Si Missy naman ay pumunta na sa bahay nila. Kung ganon, ay sino ang ina ni Missy? Tumingin naman sa dagat si Sander. Isa siya sa mga naging babae ko sa Amerika. Nabuntis siya. Iyon ay isang gabing nakalimutan kong gumamit ng proteksyon. Lasing na lasing ako noon. Gusto niya ng abortion. Natakot ako noon, kaya inalok ko siya ng kasal. Napagkasundoon naming magdi-divorce kami kapag nakapanganak siya. Binigyan ko siya ng sapat na pera pagkatapos at simula nun ay kailanmay hindi na kami nagkita. Nakadama naman ng lungkot si Heidi. Mahal na mahal kita, Heidi. Sa mga panahong nasa ibang bansa ako, ay naguguluhan ako kung mamahalin pa ba kita o kamumuhian. Nang muli tayong magkita, ay napagdesisyonan kong kalimutan na lang ang lahat at patawarin ka. Narealize ko na mas mahalaga ang pag-ibig ko kaysa sa galit ko sa pagkakaalam kong ginawa mo sa papa. Pero nang dumating ka ng gabing iyon na nakahawak sa braso mo si Allison at binanggit ni Diego ang tungkol sa inyo, ay nalimutan ko ang plano ko. Nilamon ako ng aking pride kaya binala kong maghiganti sa iyo. Iyong una mong plano na patawarin ako, alam ba yun ni Lexi? Umiling si Sander. Kalimutan na natin siya, Heidi. Kinasusuklaman niya ang lahat ng babaeng mapalapit sa akin. Ngayon ko lang iyon na-realize. Nang pakasalan ko ang ina ni Missy, ay nag-hysterical siya. Nang mag-divorce kami, doon ko lang napagtanto na gusto niya ako bilang isang asawa at hindi bilang kapatid. Puno ng kapaitan ang tinig nito para sa kapatid. Talagang nagmalasakit ako sa kanya, Heidi. Bilang kapatid. Sana naman ay nauunawaan mo yun ngayon. Wala sa loob na tumango ang dalaga. Hindi nga ba't ito ang dahilan kaya hindi niya naipagtanggol ang sarili dito sa nakalipas na 7 taon? At nalulungkot ako sa mga nangyari. Naging spoiled siya. Marahil ay tinulungan ko siyang maging ganoon sapagkat naging bulag ako sa mga kamalian niya. Pero hindi ko siya pahihintulutang makapagitan sa ating dalawa. Higit kang mahalaga sa akin kaysa alinmang bagay sa mundo, kayo ni Missy. At wag mong ikabahala si Lexi. Kinausap ko na siya kaninang tanghali pagkaalis mo. Ibibigay ko sa kanya ang ika-4 na bahagi ng mana niya sa papa. Sana'y matutunan niyang gamitin sa maayos na paraan ang perang iyon. At hindi mo na rin siya makikita kahit kailan. Pagkatapos magsalita ni Sander ay tumayo si Heidi at naglakad patungo sa bahay ng mga ito. Saan ka pupunta? Habol sa kanya ni Sander. Hindi siya lumingon pero sumagot siya. Sa anak mo, sasabihin kong magpapakasal na ako sa iyo. Bakit sa anak ko? Bakit hindi mo sabihin iyan sa akin? Lysander Martinez, ang anak mo ang unang nag-propose bago mo pa sabihin sa akin pakakasalan mo ako. Kaya sa kanya ko sasabihin ang sagot ko. Napapikit si Sander at napatingala sa langit. Tila yata pagkakaisahan ninyo akong dalawa pagdating ng panahon. Ang huling pinakamalaking kasalang sinaksihan ng Santa Isabel ay ang kasal ni na Don Sebastian at ng asawa nito. Sina Diego at Vanessa ay may simple lamang nakasalan dahil na rin sa kagustuhan ni Vanessa. Pero ibinigay ni Sander ang pinakamarangyang kasal para kay Heidi sa kabila ng protesta ng dalaga. Hindi pumayag si Allison na hindi siya ang maging best man sa kasal ng 2 taong malapit sa puso nito. Tinanggap nitong maluwag sa dibdib na hindi talaga para sa kanya si Heidi. Mahal na mahal kita at wala na akong iibigin pang iba maliban sa iyo at sa mga magiging anak pa natin. Bulong ni Sander kay Heidi. Hindi naman sumagot si Heidi at nag-focus na lang sa sinasabi ng pari. Pero sa loob-loob niya ay kinikilig siya. Tila siya na ang pinakamaswerteng babae dito sa mundo. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Diego kay Vanessa. Masaya lang ako para sa kanila. Wika ni Vanessa habang nagpupunas ng luha. Pero wala nang masihigit pa sa kaligayahan ni Missy. Itinuro nito si Missy na nakasuot ng magandang damit bilang flower girl. Nasisiguro kong she will have the best mom in the world. Sana'y makatagpo si Allison ng babaeng karapat-dapat sa kanya. Oo naman, at nasisiguro kong iyon na ang pinakamagiging masayang parte sa buhay ni Allison pag nagkataon. Sa kwentong ito natin mapapatunayan na first love never dies. Na kahit gaano man katagal, kung kayo talaga ang nakalaan para sa isa't isa, ay gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan upang muling magkatagpo ang inyong landas at maituloy ang naudlot ninyong pag-iibigan.
At sa kwento ring ito, makikita natin kung gaano kahalaga para sa isang magkasintahan ang tiwala. Dahil kapag nasira ang tiwala, mahirap na itong ibalik. At dito na po nagtatapos ang ating istorya. Walang hanggang pasasalamat po ang alay ko sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa ating kwento. Naway samahan niyo po akong muli sa susunod nating kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Shoutout nga pala po kina Jerome Gancianos, Ella Tocol, Liza Utay, Bonifacio Ramos at Elsie Sunyo.